Bagamat nagsanib puwersa ang Land Transportation Office at Philippine National Police para tiyakin ang kaligtasan ng mga biyahero, babala nila sa mga kolorum at mapang-abuso sa kapwa motorista, may umiiral na batas panlansangan at may mabigat na parusang posibleng kaharapin ang mga lalabag dito. Nagbabalik si Julius Disamburon para sa detalye. Patuloy ang ginagawang Oplan Balik Eskwela Ligtas Biyahe 2014 ng Land Transportation Office hindi lamang sa National Capital Region sa buong bansa. Ayon kay LTO Law Enforcement Service Director Muhammad Yusuf Lamping, hanggang ikatlong linggo ng buwan tatagal ang nasabing programa. Kapansin-pansin na marami pa din sa ating mga kababayan ang tila pasaway pa din. Marami silang nahuhuling hindi nagsusuot ng helmet, overloaded sa mga sasakyan at maraming angkas lalo na sa motor. At para naman mapababa na ang bilang ng mga aksidente sa lansangan, maging ang pambansang pulisya ay nakikipagtulungan na din, halimbawa na dito sa rehiyon ng Ilocos. Nagtutulugan po ang Land Transportation Office at ang ating mga Philippine National Police ng pag-enforce ng traffic direction and control. Tama po kayo na may mga vehicular traffic accidents na nangyayari po sa highway. Kaya ito po ang aming gustong ma-minimize or ma-eradicate. Kaya magkakaroon kami ng itong speed limits, lalo na dito sa mga kabayanan. Ayon sa opisyal, nais nilang matiyak na magiging ligtas ang bawat motorista at alamin sa alak o sa ipinagbabawal na droga ang isang tsoper. Meron din itong breathalyzers, lalo yung mga nagmumotor, na kailangan talagang free from influence of intoxicating liquor o kaya drugs ang mga ating mga drivers, lalo ng mga motorsiklo po. Kanilang iginiit na may kaparusahan ang mga lalabag sa batas panlansangan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.